mga kakutsay, kamusta po kayong lahat? At isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ano ho? Ayan, so welcome back po ulit sa ating channel. At ako nga po pala ang inyong likod na si Thelma Cruz. Ayan. So ngayon nga guys, ayan, ibibigay ko na sa inyo yung ano nga ba ang nagawa ng kalamansi sa aking tigyawat. So, maglalagay ako ng first day ng clip ko dito or yung video ko dito kung gaano nga ba kabongga itong pimples ko na to at kung bakit nga ba siya ganyan pa din. Ayan. So, baka nagtataka kayo guys, ano nga ba, mukhang wala naman atang nagawa yung kalamansi sa aking mukha eh. Pero hindi ho yun ang ating naging resulta guys. So, ipapakita ko po sa inyo yung day 1 hanggang day 3. Ngayon po is day 4 na tayo. Ayan. So, from day 1 to day 3, ito po yung aking clips na ginawa. Nanse. Ayan. Diba? So, ang ginagawa ko, pinipiga ko siya. Ayan. Meron tayo ditong cotton buds. And, ididip ko yung cotton buds dito sa kalamansi. So, mas maganda guys, gumamit tayo nito. Wag po ang daliri natin. Kasi kahit naligo na kayo or hindi pa kayo naliligo, hindi nyo alam kung ano yung mikrobyo na nasa kamay ninyo. Ayan. So, dinip ko siya. And ipapahid ko siya dito. So, eto guys, day 1 natin. Tignan natin kung paano nga ba mapatuyo ng mabilis ang ating pimples. Ayun, may sumisilip dyan sa kabila. Mag-hi ka na siya eh. Yan. So, imamassage lang natin siya. So, wag naman masyadong ma-pressure yung paglagay nyo ng kalamansi. Very, very light lang yan, right? Ganyan. Oh, diba? So, i-rub nyo lang dyan. And, once na nailagay nyo na po tong cotton buds, wag nyo na siyang i-dip ulit. No, 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 no. Yun. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung ilang populasyon ba yung nandiyan sa ating tigyawat. And after nyong malagyan yan, yung kabilang side naman ng cotton buds, ang ididip nyo para naman sa kapatid niya. Ayan. So, tignan natin kung matutuyo ba sila or may pagbabago bang magaganap kinabukasan. Hey guys, so day 2 na po tayo ng aking kalamansi. Ayan. Katulad ng ginawa ko nung day 1, meron ako ditong cotton buds. At imamassage ko lang siya sa aking pimples. Ayan. So guys, sa maniwala kayo sa hindi, talagang sorry, pagdalawa ko siya no, kalimutan ko yung isa. Anyway, kaliligo ko lang naman, mukha ko naman to. So yan, nakakita na ako guys ng improvement sa kanya. Hi kakachay! So third day na po ang ating paglalagay ng kalamansi sa ating galit na pimples. So third day na natin guys, ito ang ating fresh kalamansi. And meron tayo ditong cotton buds. Ayan, i-dip natin and ilagay natin, i-massage natin. So, kakaligo ko lang. Ginagawa ko to pagkatapos kong maligo, guys. Pwede nyo rin naman gawin kung before nyo maligo, ibabad. Pero ako, mas gusto kong pagkaligo siya. Yan. So, pag nilagay mo siya, may sting siya. For me, mas okay yun kasi ibig sabihin, umi-epekto talaga siya. So, binababad ko siya. So, yun guys. Nakita nyo na nga. So, mula day 1, yung day 1 talaga, ang bongga-bongga talaga. Ang bongga talaga yun dahil. Ang bongga talaga dahil ng tigyawat ko nun. As in, eto, pakak na pakak, nagmumurang parang chismosang kapitbahay nyo dyan, no? So, ang pula-pula niya, masakit guys. Sobrang pula na masakit na alam ko na meron siyang laman na ayaw niyang lumabas. So usually kasi pag nagkakaroon ako ng pimples o kayo din ba ganito rin. Pag nagkakaroon ako ng pimples, merong kadalasan ng pimples ko is napapalabas ko yung kanyang whitehead sa loob. Minsan kasi may pimples ako na hindi ko talaga mapalabas at ang nangyayari doon, kuwari, hindi ko siya napalabas, nangingitim siya. So, matagal siyang mag-heal. Talagang hindi ko matatakpan ng concealer, hindi ko natatakpan ng foundation, at nahihirapan ako mag-film pagka ganun. Kasi nga, kitang-kita siya. So, pag hindi ko siya napapaputok, sorry for the word, pag hindi ko siya napapalabas guys, yung laman niya sa loob, yun yung nangyayari. Masakit pa din na pag ginanyan mo, alam mong may laman pa rin sa loob. Tapos, pag yung iba namang pimples ko, talagang kadalasan guys, napapalabas ko yung laman niya sa loob. Hindi ko alam kung ginagawa nyo rin to, pero hindi naman to, anong tawag doon? Hindi naman to inaano guys. Hindi naman to, oh my God, nakalimutan ko. Ayun na naman tayo eh. Teka lang, isipin ko lang.
Ayun, naalala ko na. Hindi naman nire-recommend to sa atin na gawin kasi nga, di ba, baka daw ma-infect yung inyong pimples or baka lumaki. So, huwag nyo na lang akong gayahin, guys. Kasi, ako kasi, ganun ang ginagawa ko dati pa. As in, yun, nasanay na ako na pinapop up ko talaga yung aking pimples din. Kasi alam ko yung mangyayari sa skin ko pag hindi ko napalabas yun, mangingitim nga. Which is, ayoko nun. So, pag napapalabas ko siya, talagang nag-heal siya ng mabilis, tas nagla-lighten at nawawala totally siya, no? Tapos, may mga pimple mark katulad niyan, ayan. Pero, yun nga, nagla-lighten siya. Ito nga, so, kung nakita nyo yung day 1, guys, may napansin na ako nun kasi 2 times ko siyang ginagawa. Isa sa umaga, tsaka isa sa gabi. So, pwede nyong gawin yon yung pagpapahid ng kalamansi. Although, walang nagsasabi, hindi nirekomendo ng dermatologist na gawin kasi nga, wala naman daw epekto or baka daw mas lumala pa sa skin. So, sa akin kasi, nagagawa ko to kahit kasi one time, nagkaroon ng sugat yung friend ko sa paa. Ayan. So, nagkaroon siya ng sugat sa paa. Sabi ko, kuskusin niya ng kalamansi. Tapos, after na nangyari nun, kinabukasan, talagang natuyo siya. As in, natuyo na talaga yung sugat niya at hindi na nga bumalik. So, sa akin naman, siguro, iba-iba tayo ng skin types. Lahat naman tayo, di ba? Hindi naman porke pwede sa akin, pwede rin sa inyo. Pero nga, baka naman pumwede rin sa inyo to, guys. From day 1 hanggang day 3, guys, nakita ko na yung resulta niya, unti-unti, nung day 3 na siya, di ba? Nung day 3 na siya, kahapon, nakita ko, parang nahinog na siya. Tapos, meron na siyang mata sa gitna, and then, tinutok ko na siya. Tapos, after nun, guys, nung pagputok ko, lumabas na yung pinakalaman niya sa loob. And after nun, dugo. Lumabas yung dugo. Yung parang nililinis niya yung dugo, pinalabas yung dugo. And then, after nung dugo, parang nagtubig na siya. Sorry ha, sa masiselan. So, ito po kasi yung ginagawa ko. And after nun, ayan na guys, natuyo na siya. 4 na araw lang natuyo na yung pimples ko. Ayan, so hindi na siya masakit guys. Wala akong ginamit kahit sa mukha. Wala po akong ginamit sa mukha ko, hindi ako nag-foundation para po makita nyo yung resulta ng day 4. So, ito yung day 1 natin. Ayan, pakak na pakak guys talaga yung aking mukha dyan. Sobrang nakakainis kasi hindi ako makapag-vlog. Well, ayan guys, ito, natuyo na yan. So, after nung dalawa na yun guys, may tumubo pa ditong isa kasabay nun. So, nilalagyan ko din siya ng kalamansi. Ayan, okay na siya. So, pimple mark na lang siya. Hintay na lang ako ng 3 days dyan para mawala yung redness niya. Pero, sa akin kasi, nangyayari yan. Pagka napalabas ko, mawawala na siya. Tapos, hindi na rin siya mamumula. Hindi siya matagal kasi, pagka hindi ko nga siya napapalabas, siguro na, meron din kayo ito, nangyayari din sa inyo to, diba? Nangingitim siya, guys. Diba, mangingitim yan. So, marami sa mukha niyong mangingitim. Hindi ako matahimik pag hindi ko talaga siya napapalabas. Pero, alam ko naman kasi kung paano tanggalin yun sa mukha ko. Kasi nga, matagal ko nang ginagawa. Pero, kung sa tingin niyo po ay sensitive kayo at hindi niyo pwedeng gawin yung, huwag niyo nang galawin. Okay? At try niyo na lang yung kalamansi. Pagka naman tinry niyo yun, yun nga lang sinasabi ko guys, huwag sa buong mukha. Kasi naman, pwede naman sa buong mukha kung ang gusto niyo is whitening. Ako ginagawa ko din yon kahit sa kilikili ginagawa ko yon. Tapos yung kung ano lang yung may pimples, yun lang yung lagay nyo. Kung ano yung ginamit ko, gayahin nyo na lang yung may konting sting, diba? Hindi naman mawawala yun. Pero para sa akin, parang mas lalong epekto yung kalamansi pag nararamdaman ko yun. Parang nararamdaman ko na pumapasok siya sa loob. And then, ayun nga, napapabalis niya yung pag-heal ng aking pimple. So, ayan na nga siya. So happy kasi kaya ko na siyang I think, ng concealer ngayon. Pero hindi ko tinatakpan ng concealer yan. Kung alam ko guys na fresh pa yung sugat niya or meron siyang open pores dyan. Wala naman guys. So, ito yung concealer ko. Pwede ko na siyang takpan. Kahit pwede na rin ako mag-film kasi alam ko yung mukha ko kung pwede na siyang takpan or hindi pa. So, yun guys. Kung sa tingin niyo po nakatulong ito or kung gumagamit naman kayo ng calamansi before, why not, diba? I-try nyo ulit, baka naman makatulong po sa inyo para mapadali yung pag-dry ng pimples nyo. Gawin nyo yon guys, mga
2 times a day lang. O, wag nyo naman sobra kasi baka masunog yung skin nyo dyan. Kasi nga, yung may hapdi rin siya kahit papano. And 2 times a day, okay na yun guys. Tapos, pwede nyong banlawan yun after 5 hours, diba? Or, pwede nyo naman. Ako kasi ino-overnight ko sa gabi. So, hindi ko na siya binabanlawan sa gabi. Okay, diretso na akong tulog nun. Tapos, banlaw na lang sa umaga. And after nun, kinabukasan ulit, maglalagay ulit ako. Tapos, 5 hours or alas 12, maghihilamos na ako ng mukha nun. Pahinga. May pahinga din. Tapos, sa gabi na ulit ang tapos, maglagay kayo ng moisturizer para ma-moisturize din yung skin nyo. Diba? Hindi naman siya ma-dry ng bonggang-bongga. Kasi nga, yung calamansi is nakakapagpa-dry yan. Although, nakaka-whiten din kasi yan ng pimples. Para sa akin po, unti-unti siyang mag-whiten katulad niyan, di ba? Okay na sa akin, hindi na ako nasasagwaan sa ganyan kasi nga, kaya ko na siyang i-cover up. So, yun lang guys, and sana po nakatulong ako sa problema nyo sa mukha kasi problema ko din po yan. Prone din po ang inyong kotsyay sa mga pimples, sa mga sumpanan. So, thank you for watching guys. I hope you enjoyed my video and please don't forget to subscribe on my channel. And sama mo na rin yung bell para updated ka sa mga panibagong video ko na gagawin. Have a blessed day ahead guys. Thank you so much. Bye. God bless. Mwah!